Kaibigan, kung ang buhay mo ay isang pelikula, anong klaseng pelikula? Comedy ba? Drama? Action? Horror? Tragedy? Sana naman hindi. Pero alam mo, sino ang gagawa ng isang magandang pelikula? Ikaw! Meron kang tatlong papel, three roles na kailangan gampanan mo kung gusto mo magkaroon ng magandang pelikula yung buhay mo. Ano yon? Pakinggan mo to, mabibless ka. Number one na papel na kailangan mong gawin, script writer. Ikaw ang script writer ng buhay mo. Ikaw magsusulat. Sasabihin mo sa akin, hindi, Brother Bo, si Lord yan. Si Lord ang script writer. Siya ang gagawa ng aking future. Ang kinabukasan ko, di ba? Siya naman nagdidesisyon. Hindi. Ikaw, binigay ng Panginoon bilang assignment mo na ikaw ang magiging scriptwriter ng buhay mo. Ano yung scriptwriter? Siya yung magsasabing, happy ending ba to? Hindi ba maganda to? Horror ba to? Comedy ba to? Ikaw. Kasi binigyan ka ng free will. Ha? Hindi lang yun, binigyan ka ng napakagaling na kaisipan. Your mind, your brain is amazing. He made you a dreamer. He made you, yung kaya mo mag-visualize eh. Alam mo, may kwento ako. Nung bago ko ikasal, a few years before that, sinulat ko 15 pages na mga pangarap ko sa buhay. Sinulat ko na magiging best-selling author ako, nangyari yon. Sinulat ko na I'll have a ministry for the poorest of the poor. Nangyari yon. Basta sulat ako ng sulat. Alam mo, 15 pages yon. Tapos dasal ako ng dasal araw-araw. Alam mo, nakaka-frustrate minsan. Ilang taon na, hindi nangyari. Pero sinabi ko, bahala na kung gusto ni Lord. Kasi ito yung problema eh. Maraming tao, yung some religious people, no, na lagi nagdadasal, wala silang vision, wala silang script, kumbaga, mga pangarap sa buhay. Ang lagi nilang sinasabi, bahala na si Lord, bahala na si Lord. Feeling, naniniwala ako, hindi kumpleto yun eh. Hindi, nagtitiwala talaga ako kay Lord. Okay yun. Pero isulat mo muna yung mga pangarap mo. Tapos, doon sabihin mo, Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Kung mangyayari to, di mangyayari. Pero ito yung gusto ko. So, importante yun eh. Yung step na yun, you visualize, you write your dreams. Alam mo, ngayon, pag binabasa ko yung 15 pages na yun na I wrote down decades ago, 95% natupad na. Grabe, no? We underestimate the power that God has given to us. Yung kapangyarihan na binigay ng Panginoon, we underestimate yung power na yun na binigay ng Panginoon to make our dreams come true. Number one, God made you scriptwriter of your life. Number two, He made you actor. O, di ba? Yung mga malalaking mga production houses, magawa ng pelikula, they hire the best actors. Kaibigan, may script ka nga. Will you be the best actor? Kaibigan, give the best performance of your life every single day. Are you a husband? Be the best husband. Mrs. ka ba? Be the best wife. Tatay ka ba? Nanay ka ba? Be the best parent. Be the best leader, manager, doctor, nurse, clerk, farmer, fisherman, online seller. Be the best. Be the best every day. At maniwala ka, nagtatanim ka, no, ng mga binhi. Yung mga ibang binhi, hindi mag-grow, hindi mamumunga. Okay lang yun. Pero may mga ilan na you give your best every day. May mga ibang binhi, pag tinanim mo, after 1 taon, magkakaroon na ka ng malaking ani. Maniwala ka. Number one, scriptwriter ka ng buhay mo. Number two, actor ka ng buhay mo. Number three, eto magugulat kayo, director ka ng buhay. Brother Bo, hindi si Lord ang director. Alam ko, sa kanya nanggagaling yung utos. Pero teka muna, hindi siya director. Ikaw yun. He gave you free will. Siya, anong papel ng Panginoon?
producer, may-ari ng pelikula. At bilang producer ng pelikula, ibibigay sa iyo lahat ng kailangan mo para maging magandang-maganda ang pelikula. Lahat ng provision and supply na kailangan mo, ibibigay ng Panginoon, magtiwala ka. Pero ano yung papel ng direktor? Ang direktor, hindi lang sa acting-acting, pero yung siyang bubuo ng pelikula. Lahat ng mga eksena na i-delete, siya magdedesisyon. Lahat ng eksena ipapasok, sino ang direktor? Ikaw. You are the storyteller of your life. You decide what kind of movie your life will become. Kaibigan, sundin mo ang Panginoon, ang producer ng pelikula. Gusto niya maganda ang pelikula. You make it beautiful by the decisions of your life. Ang ebanghelyo natin ngayon, grabe, napakaliwanag. Your decisions will either reject God, reject His plan, or accept it. Basahin natin, yung a portion of it. All the people who listened, including the tax collectors, they listened to John the Baptist, and who were baptized with the baptism of John, acknowledged the righteousness of God. Tinanggap nila, nagbagong buhay sila. But, the Pharisees and the scholars of the law were not baptized by him. Bakit? Yabang, hindi nakinig kay John the Baptist. Rejected the plan of God for themselves. Di ba? Decision natin yan Binigyan tayo ng Panginoon ng decision-making power. Susunod ka ba sa Panginoon o hindi? Kaibigan, dasal tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, maraming salamat sa buhay na binigay mo sa amin. At naniniwala kami, Panginoon, sinusupply mo lahat ng pangangailangan namin. Kaya ngayon, tulungan mo ako, Panginoon, para maging magaling na scriptwriter, actor, and director ng buhay ko. Lord, gagawin ko ang pwede kong gawin sa pamagitan ng tulong na ibibigay mo sa akin. Maraming salamat, Panginoon, magiging maganda ang pelikula ng buhay ko sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat. Alam mo, ako'y nagpapasalamat sa mga full-time supporters, sumusuporta sa ating misyon. Thank you. Dami natin nagagawa dahil sa tulong mo. Kung gusto mong maging full-time supporter, makakatanggap ka ng full-time Sunday at full-time Saturday bilang pasasalamat ko sa pag-suporta ng mission. And ang gagawin mo lang, click ka sa support now sa ilalim ng video dito sa Facebook o kaya sa YouTube, i-click mo yung button join kung computer ang gamit mo at magiging full-time supporter ka. Maraming salamat. God bless you and I will see you tomorrow.